Isa sa mga kampanya ni PBBM ang pagpapababa sa presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. 4 na taon sa kanyang administrasyon, ano na nga ba ang estado ng pangako ng Pangulo? Narito ang Special Agenda Weekend Report ni Remus Macasero. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Tumatak sa isipan ng milyong-milyong Pilipino ang mga salitang iyan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang SONA. Isang deklarasyon ng tagumpay ng pangakong inaasahang magpapagaan sa sikmura ng karaniwang mamamayan. Makalipas ang 1 taon, unti-unti nang nakikita ang pangakong ito sa pamamagitan ng BBM Rice o Benteng Bigas Meron na program ng Department of Agriculture at National Food Authority. Ayon sa DA, umarangkada na ang 20 pesos selling sites nationwide. Sa Luzon, sakop nito ang NCR, Northern at Central Luzon, pati na rin ang Southern Tagalog at Bicol Region. Sa Kabisayaan, makakabili na rin sa Western, Central at Eastern Visayas, kasama ang bagong Negros Island Region. At sa Mindanao, nakalatag na rin ang mga bentahan sa iba't ibang dako nito, pati na sa BARM. Dinadagsa ng mga mamimili ang Kadiwa Centers para sa murang bigas. Pero sa labas ng mga subsidized stores na ito, pitbit pa rin ng mga Pilipino ang mabigat na katotohanan. Pumapalo pa rin as of July sa 49.67 pesos retail price ang kilo ng regular milled rice ayon sa PSA. Noong nakaraang taon din ay nilinaw ng departamento ang estratehiya ng pamahalaan. Ayon sa DA, hindi nilalayo ng programa na pilitin ng buong merkado na mag-20 pesos agad. Sa halip, ito ay isang targeted subsidy o intervention para sa mga vulnerable sectors. Hindi rin daw dihado ang mga magsasaka ayon kay Secretary Laurel. Ang programang P20 ay patunay na hindi lahat ng pangako napapako. Patunay ito na kapag gusto, may paraan. Lalo na kung ang layunin ay kabutihan ng mamamayan. Yes, hindi naman dehado ang ating magsasaka sa P20 program dahil sa bawat sako ng bigas na lalabas mula sa bodega ng NFA ay katumbas ng isang sakong palay na binili ng ahensya mula sa ating mga mahal na magsasaka sa tamang halaga. So binili natin itong sa ating magsasaka na sa tamang halaga na hindi sila malulugi. Pero dito sa Nueva Ecija, ang rice granary ng Pilipinas, iba ang sinasabi ng mga magsasaka. Hindi daman ng mga magsasaka yung sinasabi ng NFA na mataas na presyo na kagaya ngayon nagkaroon sila ng press release na bibilin daw yung ani na magsasaka ng 21 per kilo na press harvest. Ang problema ay walang mga hauling trucks ang mga magsasaka. Kaya kung may nakikita man tayo sigurong nakapagbebenta ron, ay most probably hindi magsasaka yun. Mga rice traders na rin yun. Pahirap din daw para sa kanila ang hindi maayos-ayos at makipot na farm-to-market roads. Dagdag ni Tatay Rudy, may matinding domino effect umano ang programang Benteng Bigas sa kabuhayan ng mga magsasaka, lalo na kung pag-uusapan ang kasalukuyang retail price mechanism. Hindi ito nagiging maganda para sa amin. Although nakakatulong ito sa ibang mahihirap na mga rice consumers, pero iba ang epekto sa aming mga magsasaka. Dahil kasi mayroong rule of thumb na sinasabi ang presyo ng bigas ay pangkaraniwang doble ng presyo ng palay. So, ito ang nagiging basihan ng mga private rice traders sa kanilang pagpepresyo ng mga inaaning palay. Kinakailangan gumastos sa isang magsasaka ng 14.52 pesos bagong makapag-produce ng 1 kilo. Kung gagawing pamantayan ang 20 pesos na bigas, ang farm gate price o bilihan ng palay mula sa magsasaka ay dapat umano bumagsak sa 10 piso kada kilo. Ngunit, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, naglalaro sa 12 pesos hanggang 17 pesos ang average cost ng produksyon ng palay. Giit naman ni dating DA ASEC, Dr. Undan, band-aid solution lamang umano
ang programang ito. Sa ibaba, ang tingin parang kinakawawa yung mga magsasaka. Parang yung presyo na binibigay sa mga bibili, parang konsuelo di bobo lang . Parang yun nga, band-aid solution. At ibig lang na masayahan yung makita ng madla na mababa nga pala ang presyo ng bigas. Pero that is not the real price. Nilinaw ng dating opisyal na maganda naman daw ang hangarin ng pamahalaan para makatulong sa consumer. Pero dapat umanong idirekta ni PBBM ang malaking pondo sa mga struktural na solusyon tulad ng mga drying facilities, irrigation at direktang production subsidies upang pababain ang gastos sa pagsasaka nang hindi binabarat ang kanilang mga ani. Sa pagharap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, iuulat niya ang kanyang mga nagawa, mga bagong plano at sariwang pangako para sa mga Pilipino. Ngunit para kina Tatay Rudy, Dr. Undan at sa libo-libong magsasaka dito sa Nueva Ecija, para sa kanila, maganda umano pakinggan ang murang bigas. Pero ang kanilang tanong, tagumpay bang maituturing ang pangakong 20 pesos na presyo kung ang kapalit ito ay pagkagutom at pagkalugi sa mga mismong kamay na nagpapakain sa buong bansa? Remus Macasero, Billionaire News Channel.